Ang patuloy na paglantad sa mga anomalya at katiwalian sa bagong pamahalaan ay nagdudulot ng galit at pagkadismaya sa sambayanan. Ang mga ulat tungkol sa mga opisyal na sangkot sa pandaraya at pangungurakot, pati na rin sa mga paratang laban sa unang ginang na si Liza Marcos ay nagbibigay ng dakop sa tiwala ng mamamayan sa kanilang mga pinuno. Ang mga balitang ito ay lalong nagpapalala sa pangamba at agam-agam ng mga OFW na nagtatrabaho ng masipag para sa ikakaunlad ng bansa. Sa halip na magtagumpay at umunlad, tila nagiging balakid at hadlang ang katiwalian sa landas ng pag-unlad ng Pilipinas, kung saan ang mga tiwaling opisyal ay naglalagak lamang ng salapi sa kanilang sariling bulsa at hindi sa ikakaunlad ng bayan. Ang pangangalampag sa katiwalian sa pamahalaan ay hindi lamang nagpapahayag ng galit, kundi pati na rin pagtawag sa pagbabago at katarungan. Mahalaga na maging mapanuri at mapanagot ang mga mamamayan sa pagpili ng kanilang mga pinuno at huwag maging bulag sa mga gawin ng mga namumuno sa pamamagitan ng pagbibigay laya sa katotohanan at pagsuporta sa mga hakbang tungo sa kalinisang panlipunan, maaaring makamit ang tunay na kaunlaran at pagbabago sa bansa. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ay mahalaga upang malabanan ang katiwalian at maisalba ang kinabukasan ng Pilipinas mula sa mga mapanirang elemento sa lipunan. Walis na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magsimula sa Kongreso, sa Senado, ninanakaw nila ang pera ninyo. Agrikultura, smuggling, pulboronic, lahat. Wala nang direksyon ng Pilipinas. Ang direksyon ay papunta lang sa mga smuggler, sa mga pulboronic, nasa kanilang, kayong mga OFW, kayong mga ordinaryong Pilipino na umasa bumangon ng Pilipinas, wala na pong direksyon ng ating buhay. Di ba? Yung mga kanina may nakausap na naman ako, nandiyan sa Pilipinas, may maliit silang business. Meron siyang condominium. Ano sabi sa akin? Miss Maharlika, ibibenta ko na rin po yung condo ko. Sabi niya gano'n, nasa prime area. 'Di ba? Dati, ang sabi niya, nagpapa-Airbnb siya, pinaparentahan niya. Ngayon, sabi niya 6 months. For 6 months, walang nagre-renta o walang pasok na income. So gusto niyang ibenta yung condo. So ito ba ang pagbangon ng Pilipinas? Imbis na yumabong ng yumabong yung mga turista. Paano ka pupunta sa Pilipinas? Kung mismo sa airport pa lang, hegemonyo na at kinikikila na. Kaya ako talaga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mag-isip kayo bago kayo bumili ng kondominyo. Unang-una ang mga kontraktor, mga kasabwat ng gobyerno. Katulad na lang ni Acuzar dyan sa Department of Housing. Ano mo na, nabili mo na, yung pala nakasanla pa, o dalawa ang may-ari, or ang dami pang kuskus balungos, ang dami mga eksena, gagamitan ka ng mga legalities, na hindi ma-turn over ang iyong condominium. Sa panahon ngayon, kung may pera kayo, na nag-iisip kayo, na mag-invest sa Pilipinas, i-hold nyo muna yung pera ninyo hanggat matanggal si kuting. Kung gusto niyo magbakasyon, gusto niyo nag-enjoy, you can go to Thailand. Yan. Kasi nanggaling ako dan. Kasi hindi dapat mo ilagay ang sarili nyo sa Pilipinas kasi pwede kayong tamnan, pwede kayong dukutan sa airport pa lang. Di ba? Bakit pinapupunta ang mga tao sa Thailand? Bakit ka pupunta sa Pilipinas na pwede kang tamnan ng baril, pwede kang tamnan ng droga, pwede kang tamnan ng kung ano-ano, o pwede kang gurgurin? Masarap umuwi at suportahan ang ating bayan. Di ba? Lagi pa nga ako nagsasabi noon na support local. Yung mga mga ginagawa ng ating mga tao. O tignan mo, sino mga kasabwat ni Lisa? Mga designers na kumita na mga kawatan lahat na nagpatayo ng bahay, ang mga buwaka ng ina. Dating walang pambayad sa kuryente bago maupo si Kuting. Di ba? Walang pambayad sa kuryente, naghihikahus ang buwaka ng ina. Tapos biglang boom, bumili na ng mga bahay. Lahat sila
ang mga hayop na yan, mga makeup artist na nasa likod ni Lisa Smugs, na tumutusok ng kanyang kipay, yung kipay labom niya. Tinutusok-tuslok, ngayon nakabili na ng bahay. Lahat sila nakabili ng bahay. Chief of Staff ni Sandro Marcos, lahat ang mga hayop na ito. Lahat nakabili na ng bahay sa Pilipinas, pati sa labas ng bansa. Kayo, ano kayo? Nga. Ngayon gusto niyo ipagpatuloy itong gobyernong ito, mga sir, mga ma'am? Kailangan niyong kumilos. Kailangan nyo ng ligwakin o gurgurin ang gobyernong ito na patuloy na nagpapakahirap sa inyo. Araw-araw pagbabayad ng trolls, itong mga nasa ISAF, itong mga sa AFP, itong mga nasa PIDEA, may mga matitino dyan. Nakikita nyo naman. Kayo ngayon nagbibigay ng information dito sa akin. Kayo nga isa sa mga puting ahas. Nakikita nyo kung paano babuyin, pastanganin itong ating ang inyong kinabukasan. Kailan kayo kikilos? Kapag ubos na pera? Kapag bangag na lahat ng mga anak ninyo? Kapag ang mga anak nyo ay parte na lahat ng trolls? At ang pondo ng gobyerno, ang mga anak nyo, imbis na mag-aral sila at magpakadalubhasa sa kanilang mga kurso kung ano man, pero nagpapakadalubhasa sila kung paano umatake sa social media. Yan ba ang future na gusto nyo sa mga anak ninyo? Imbis na maging productive sila para sa kabutihan, pero ang pagiging productive nila para maging trolls. Yes, trolls ang mission ngayon ni Lisa. Magparami ng trolls, magparami ng mga batang inuuto sa TikTok, sa Facebook. Diba? Na nire-require na mag-post every day, every month, nagkukontak ng mga pages para umatake kay Sara, kay Duterte. Ako naman, kahit atakihin naman nila ako, hindi naman ma-apekto ng political career ko dahil hindi naman ako politiko. Pero kaya ako inaatake ng mga hinayupak na yan, hindi dahil, dahil ayaw nila sa sinasabi ko, kundi dahil bayad sila. Dahil sila ay pinabayaran, pinapalamon ng gobyernong ito, and they are part of the problem. Di ba? Imagine niyo, kung political blogger ka, ang pag-uusapan mo yung mga katiwalian. Hindi nila pinag-uusapan ang 20 million na binibigay o binigay ni Tambaloslos at ni Lisa Smugs ng gobyerno sa mga kongreso. Mas pinipili nilang atakihin si Rocky, si Maharlika, di ba? Si Atty. Glenn Chong, si Sara na nagtatrabaho lang. Si Sara ba, di ba? Si Sara ba ang tumanggap nitong 20 million each na to? Tinanggalan nga siya ng ng fund, di ba? Dahil sa utos ni Lisa Smugs at na Tambaloslos para pilayan si Sara. Nakita niyo kung gaano. Kaya kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, wala rin mangyayari sa bunganga ko. Okay? Kailangan natin ng sama-sama. Kailangan yung kausapin yung mga anak, lalo na po kayong mga OFW. Kasi mga anak ninyo, yun yung madalas na papariwara. Yun yung binibiktima ng mga buwaka ng inang sa gobyernong ito. Ipaliwanag nyo sa kanila. Yung mga batang magaling na sa computer, ipaliwanag nyo na huwag tatanggap ng offer na magiging trolls. Kasi nag-i-enjoy sila sa bayad sa kanila ngayon. Magkano? 8,000 a month? O depende kung anong magkano ino-offer sa kanila. Habang sila ay nagiging trolls at taga-atake, dahil yan ay bayad sila, inaatake nila mismo ang kanilang kinabukasan. Sarili nilang ginigisa na sa sariling mantika. Dahil yung perang yan, 8,000 pesos na yan kada buwan. Hindi yan sasapat sa kinabukasan ng mga anak ninyo in the future. Dahil ang gobyerno, pag sirang-sira na, dahil sa katakawan, kasibaan ng mga buwaka ng inang ito, damay-damay kayong lahat. Ako madadamay ba ako? Yes. Somehow madadamay ako. Diba? Kasi even nandito ako, madadamay talaga tayo dito sa lahat ng laban. Kasi part pa rin ako ng gobyerno ng Pilipinas, ng society ng Pilipinas. Dahil nagbabayad ako ng tax, ng social security ko. Okay? Nagpapadala ako ng mga remittance sa mga palangga. Okay? Kunti-kunti lang. Diba? Na konting nahingi. Part pa rin ako. Part tayo lahat. So, kausapin nyo ang inyong mga anak. Constant communication. Anak, baka naliligaw ka na ng landas. Baka naman, yun na, ba't ka may pera? Ba't ka lumabas? Parang nakita ko nag-Starbucks ka, nagganito, nagganyan ka. Kumain ka. Saan ka kumuha ng pera? Diba? Kausapin nyo yung mga anak ninyo. Dahil, hindi ko future to. Future ng mga anak ninyo. Ako, I'm done. Okay? I'm done. Mga pinangarap ko kahit papaano natupad ko na. Hindi man ako naging bilyonarya na hindi ko nga pinangarap, hindi ko dinasal sa Diyos yun. Pero at least,
nalagpasan ko yung kahirapan. Kayo dyan. Sa Pilipinas, 20 pesos na kilo ng bigas hindi nyo mabili dahil sa smuggling business ni Lisa at ni Kuting at ni Tambaluslos. Kasi walang 20 pesos na kilo ng bigas. Pag nagsalita kayo, tatakutin kayo, kakasuhan kayo. Katulad ni Macanas. And I believe mananalo kami sa laban namin. General Macanas, di ba? Police Chief, PNP ang nagkaso sa utos ni Lisa Smugs. Pinagtatanggal ng mga trabahador sa PIDEA, pinagtatanggal sa Presidential Communications. Ito ba ang gobyernong gusto niyo? Ipinagdadamot ang French fries sa mga kawani ng gobyerno sa Malacanang. Ito ba ang gusto niyo, mga sir, mga ma'am? Nang gandamatay ang ating mga sundalo, si Kuting nagdi-dinner date, nagpapakasarap sa buhay. Si Sara na nagtatrabaho, idadrag ng Kongreso at Senado. Si Amy Marcos na kahit papaano nagsasalita, pero hindi pa lubos dahil hindi pa niya tuluyang binubojak yung kapatid niya. Pinapatira ni Lisa Smugs. Kaya, Senator Amy, if we are, ito, paulit-ulit, kasi walang tiwala, I'm sorry, hindi kita pwedeng pagtakpan. Okay? Although natutuwa ako sa ginagawa mo, ang boses ng bayan, Senator Amy, dito, kailangan marinig. Hindi dahil, gusto kong i-cover up dahil, gumagawa ka ng bagay, ina-expose mo itong 20 milyong binayad sa parasahang initiative. Ano ang comment niyo palangga kay Senator Amy? Ang gusto namin ay tuluyan mo na itong si Lisa Smugs. Tignan mo. For sure, alam mo na to. Ang pamangkin mong Judas na si Sandro ay hahalongkatin ang kaso mo. So ano to? Awayan ng pamilya sa pamilya at nadadamay ang Pilipinas? ang mga tao sa mga Pilipino. So, kaya nga, okay yan. Good points yan ang ginagawa mo. Matapang, maangas. Ikaw na rin mismo na napapaligiran ni Satanas ng Diablo ang kapatid mo. Saan nanggagaling yan? Sabi nga ng mga palangga, no more Marcoses, sabi ni Diamond Grace. Yes, mga palangga, na kukuha ko yan. Kaya sabi ko, okay din yung inilalabas niya, itong 20 million na pinagbabayad, at least may ball siya na ilabas yun. Pero again, kailangan natin ng 100% na support niya para sa Pilipino. Hindi pwedeng pahapyaw lang, titira ka ngayon, tapos bawi ka kasi yung kapatid mo. Yun yung pinupoint ko. Kaya pinipressure natin siya na alam niya to natitirahin siya ni Sandro sa utos ni Liza. Siya na rin mismo nagsabi, di ba, paulit-ulit ko na insecure si Liza sa kanya. 2022 pa lang, Agosto pa lang, nung nag-usap kami. Okay, hindi ko na siya mini-message ngayon. I don't message her. Kasi para what? Narinig naman yung bunganga ko. Hindi naman ako clingy, feeling friends ever. Hindi ko kailangan makipag-clingy-clingy o makipag-friends. Kaya kong kausapin ang sarili ko mag-isa para magkaibigan ako. Di ba? Kaya natin magbaliw-baliwan para pasayahin ang sarili natin. But sa seryosong usapan, mga palangga, itodo niya na. Di ba? I don't know kung pupunta siya sa rally February 25. Sana wag lang yung pahapyaw or dahil nakikita ni Senator Amy yung galit ng taong bayan, di ba? O si Remy natawa. Di ba, Remy, alam mo yan. Kaya kong libangin ang sarili ko mag-isa. Di ba? Hindi natin kailangan makipagkaibigan para what? Masabi, close ka kay ganito. At I have to be, honest with you. I'm very proud. Sa lahat ng mga nakilala kong politiko sa buhay ko, hindi po ako ang dumikit dyan. It's either may nagpakilala o nag-reach out. Pero hindi ko kailangan ng politiko sa buhay ko. Bakit? Hindi man ako nangingi ng pera sa kanila. hindi naman nila ako binubuhay. Hindi ko sila kailangan. But, kailangan nating suportahan yung mga politiko na tamang alignment, tama ang direction. Diba? The reason why. Yeah, behind the scene, ang dami ko nakakausap ng mga politiko na nagsusupport sa akin. You know what? Pero, pagdating ng panahon, wala silang maririnig sa akin o walang video o audio na maipapalabas na nanghingi ako ng pera sa kanila. Dahil yan ang pinakaingat-ingatan ko. Never ask help monetarily sa mga tao. As much as possible, kakayanin natin ang mga bagay-bagay na hinaharap natin sa buhay. Ako pa ba? Ako ba ang isang working student na nabuntis ng maaga, na napatapos ang sarili, 'di ba? Nabuhay sa kaguluhan at kahirapan ng Pilipinas. So kung ano man yung mga plano nilang paggorgor sa akin, wala 'yan. Kausap nga yung Jonakis ko. Mama, I'm worried. Sabi niya, I'm worried. Sabi niya, yun doon sa bounty,
Sabi ko sa anak ko, "Really? Thank you, anak." Sabi ko, "Ako pa ba, anak?" Sabi, yun ang term ko sa kanya, "Ako ba ang tough cookie na nagsimulang magtinda ng mga, sa school, alam niyo yung kwento ko, 'di ba? Nung college or college days, or even elementary, nagtinda ng kung ano-ano, magtrabaho, double job, triple job, nagtitinda at buntis, nagpapalaki, nagpapadede ng anak and everything, nalagpasan lahat ng kahirapan. Ngayon pa, yeah. Sabi ko ngayon pa ba, anak, na-mobilize ako? I can drive wherever, I can eat, I can go anywhere, Ngayon pa ako, sabi ko, anak, ngayon pa ako susuko. Kasi in fairness, mga Junakis ko, they're really concerned. Siyempre, nanay nila ako. Sabi ko, hayaan mo na yan. Kasi may mga kaibigan silang Pilipino. Mama, may mga sinisend sa akin. Sabi ko, wag mong pansinin yung mga kaibigan mo unless kung concern yan. You just say thank you. Pero, ngayon pa ba tayo susuko? Tapos natin lagpasan ang kahirapan sa Pilipinas at narating natin para sa akin, tugatog ng tagumpay. Kasi iba-iba naman ang definition natin ng tugatog ng tagumpay. Ngayon pa ako susuko at panghinaan sa buwaka ng inang gobyernong ito na sa paggurgur sa atin araw-araw, paggurgur, pagpatatahimik sa akin. Sabi ko sa Junakis ko, no, patutunayan ko sa buong mundo, sa mga palangga ko, na hindi magwawagi ang kahayupan ng mga jutang ginenesto. Kailangan pumantay ang paa nilang lahat. Sabi ng ano ko, anong pumantay ang paa? Kasi yun na yung mga malalalim na matalinag na salta, hindi nila maintindihan. Pumantay ang paa, madedo. Dinatawa na naman mga hitad. Di ba? Oh, we have weak leader now, sabi ni Tena Ukab. Bloody Philippines, where do we go from here? Sabi ni Nanare. Yun na nga palangga eh. Ang lungkot, di ba? Akala natin noon babangon ng Pilipinas. Excited tayo kay Kuting. Smuggler pala ang babangon. Ate Maharlika, malapat na si Sara maging president, sabi ni Michael Esteban. Alam mo, ayoko sana ikwento, pero sige, ikukwento ko na nanaginip talaga ako palangga. Nanaginip ako. Napanagitan ko si Inday at saka si Kuting. Okay? So, doon na sa scenario na kasi malinaw na malinaw pa. Si Inday, kahit sa panaginip ko, lukarit din. 'Di ba? Loka-loka doon sa panaginip ko. Nakakatuwa. I hope maging totoo yung magiging totoo yung panaginip ko. Kasi nung na-declare daw siya doon sa sa mga eksena, mga palangga, talagang kung todo yung trabaho niya, ang inuna niya DSWD. Pinagliligwak niya yung mga doon, yung mga kurakot sa DSWD. Sabi ko, sana totoo. Anyway, sana totoo na, pinagtatagpas na ni Inday Sara yung mga kurakot sa DSWD. So yung iba, hindi ko lang ikukwento kasi baka magka-content na naman yung magka-content na naman yung mga trolls, o di ba? Mga content na kasi nag-aabang lang sila na bawat bunganga ko. Sabi, Marlika, naloka na. Nanaginip, mga ganyan. Panaginip mo lang yan. So, ganun nila iti-twist, di ba? Yung ating usapan na para lang tayo magkaibigan, na nagkukwentuhan ng ating mga panaginip, gagawin nilang issue at iti-twist nila, gagawa nila ng meaning, kasi yun yung kanilang mission. Di ba? Para, what? Para sirain tayo. At mga palangga, sabi ko nga, hindi ka dapat as a vlogger, yung totoong vlogger na talagang para sa pagbangon o pagbabago ng Pilipinas, hindi ka dapat magpapa-apekto sa ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls. Kasi sila ang apektado. Kaya they spend more para sa trolls, para sa mga demonyo, para sa mga manggugurgur, manggigipit. Katulad ng pastor, hindi ba ginastusan yan, mga kinakaray-karay na testigo dyan sa Senado? Yan yung purpose nila. Kaya kung narinig ako ni Pastor Kiboloy, stay strong po. Stay strong. Hindi man ako kaanib ng kanilang religious group, but I respect their beliefs. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong belief. Kung tayo ay pakikialaman natin ang mga belief ng mga relihiyoso, di pakialaman natin ang belief ng mga Muslim, ng mga Hudyo, ng mga kung ano-ano pa mga relihiyon. Hindi mo pwede panghimasukan yan. There are millions and millions of members. And as long as ang ginagawa nila, ang kanilang mga miyembro ay ginagawa ang tama, nakatapos ang pag-aaral, naging mabuting mamamayan, then good. Diba? Pero yung binabato sa kanya, na mga kasinungalingan ayon sa kanya, dapat sa korte siya, hindi dinggin, hindi dyan sa Senado. Dahil alam naman natin, yung mga yan ay
bayad na ni Lisa Smugs ng gobyerno ang ginagawa nila. Gusto nilang alisin sa utak ninyo ang issue sa loto, sa PCSO. Nakita nyo, natatabunan. Kaya buhayin yun ang buhayin. Yan si milyonaryo, si Mel Robles, nakasabwat ni Lisa sa pagpapanalo ng mga bogus na winners. Doon kayo mag-focus. Although we talk about Quiboloy, we talk about Duterte, wag nating wawalain yung pulboronic, nicotine, pulburon, mag-test ka na, pulburon, ganyan, paulit-ulit para tayo may kulalya. Loto, maya-maya, may pinapanalo. Ano na? Kulitin niyo si Tulfo. Yung pag-grandstanding niya, nasabi niya pa, iimbestigahan niya, may forensic pa siyang nalalaman. NBI, DICT, lahat. Sabi niya, pa-imbestigahan niya, wala. Sino ba ang mga mananaya ng loto dito? Kayo. Kaya huwag na kayo tumaya sa loto. Kayo po yung biktima. Hindi man ako tumataya ng loto sa Pilipinas eh. Pero I'm concerned. Kasi ang bilyon-bilyon ang napupunta sa kanila, narinig nyo na, mismo inamin at nalalaman natin na yung mga pictures na pinipresent nila, mga palangga, ay dinistrongkar o inedit o walang totoo. There's no such person na tumanggap ng cheque. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Yan ang gusto ni Lisa Smugs para maialis kayo. Siya mismo ay kasabwat dyan sa PCSO dahil siya ang nag-appoint kay Robles dyan. Yung mga pakatangay ng yan, araw-araw kayo ninanakawan. Yung pagbili nyo ng bigas na itinaya nyo sa loto dahil umasa kayo, baka manalo kayo, di ba? Ninakaw nila. Pinagsama-sama yung pera ninyo, ninanakaw nila. Kaya hanggat maaari, hanggat si Kuting ang presidente, wag na wag kayong tumaya ng loto. Hindi kayo mananalo dahil sila ang nananalo. Hindi nyo ba narinig yun? Sa Senado? Anong ginawa nito po? Wala. Putangay na tahimik. Kaya ang tanong ko, 1 bilyon ang katapat, Tulfo? Nag-abutan na ba kayo? Siyempre pa nag-aabutan yan, wala yung resibo. Papipirmahin ba si Tulfo na nagbigay ng 1 bilyon? Kaya ang tanong natin kay Tulfo, nasaan ang tapang mong hayop ka? Pangkabit lang ang pwede mong tapang-tapangan o pangkabit na issue. Mga katsipan. Pero ito'y usapin sa kinabukasan ninyo, sa pangarap ninyo maging milyonaryo. Pero sila pala ang magiging milyonaryo. So ito po yung gustong pagtakpan, ang parsahang initiative, ang mga bayaran, ang pagpapatigil sa bunganga natin, ang panggigipit sa SMNI, kay Badoy, kay Celis, kay Maharlika, lahat. Diba? Yan ang gusto nila. Nasaan na si Gadon? Buhay pa ba? Tignan mo yan. Ang ingay-ingay niya noon. Wala namang ginagawa, so masweldo. Kaya yung mga ganyang tao, forget about it. Gadon, asan ka na? Wala kang sinabi tungkol sa privatization ng airport. Ikaw ang pinakamaingay dyan dati. Galit na galit ka, gusto mong palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil pataktado mo ang gobyerno, gusto mo para kasabayan. Ngayon, pinaprivatize na. Asan ang bunganga mo? Tahimik na si Gadon. Di ba? Presidential advisor to fight hunger. Nasaan ang fight mo against kahirapan? Nasaan? Tahimik ka. Kasi nasungal-ngalan ka na ng sweldo ng bayan o, I don't know kung may budget siya. Mga palangga. But definitely, kumakalmal si Gadon, sumusweldo sa kaba ng bayan at tahimik. Nasaan ang ingay niya? Nasaan ang angas niyan? Ang airport, especially privatization ng airport, yan ang favorite na topic ni Gadon. Di ba? Larry Gadon, yan ang favorite mo. Ang ingay mo, nag-viral ka dyan. Galit na galit ka dahil ang pangalan, Ninoy Aquino International Airport. Ang mura mo pa, mga buwaka ng nagaganon ka. Tahimik ka. Dahil nasungal-ngalan na ng salapi ang bunganga mo. Lumamo na ang buong pamilya mo. Nasaan yung fight mo laban sa kahirapan? Nasaan? Wala. Tahimik. Wala. Kasi political accommodation lang ang iyong appointment para tumahimik ka. And you are not for the Filipino people. Utos lahat ni Lisa Smugs siya, mga palangga. Lahat ngayon, dahil sabi ko nga, matagal na sila naaalarma, kinakausap nila yung mga dating ibinasura nila para magbalik loob sa kanila at para gamiting what? Gamiting parang mga asong ulol. Kaya kung kayo ay mga tinatawagan ni Lisa Smugs ng kanyang mga alipores para maging part ng government, kunyari i-appoint kayo, mag-isip-isip kayo, makakasama kayo sa paglubog ng budol administration na to. Mga palangga. Ulitin ko, itong administrasyon na to kailangan ng wakasan.
sa pambubudol sa Pilipinas. Nararamdaman nyo naman eh. Di ba? Nararamdaman nyo dyan sa Pilipinas. Kayo mga OFW. Hindi nyo ba nararamdaman ang kahirapan na idinudulot ng mga putang inang ito? Hindi nyo ba nararamdaman ang pagbabaliwala sa mga men in uniform, sa mga sundalo, sa mga pensioners? Hindi nyo ba nararamdaman ng inyong mga dating tinatanggap na mga 4-piece o mga ayuda nawawala, napupunta sa kanila? Tapos samantalang sila extravaganza ang party sa Malacanang, fireworks, nakaterno and everything, mga putang ina. Akala mo naman kahit anong isuot nila, kahit pa magsuot sila ng ginto, masangsang pa sa amoy ng bulok na isda ang mga ginagawa ng mga hayop na to. So you have to talk to your friends and family na kailangan yung makialam sa issue ng lipunan. Hindi porket, ay wala kayo, hindi ako politika, showbiz lang ako, dadadadada. No! Parte kayo ng society. Hindi pwedeng hindi kayo makialam. Katulad ng iba kong kakilala na nasa Amerika, wala na kaming pakialam sa Pilipinas, wala namang mangyayari. Lahat yung kawatan. So kung lahat ng thinking ganyan, yung mga kaibigan ko na ayaw nilang makialam, di ba? And I respect that. Ayaw nila ng gulo. Kasi komportable na sila sa buhay nila. I have friends, they're doing good here in America. They don't care about politics. They don't care about yung kahirapan, yung kababuyan ng ginagawa ng gobyerno. Even yung mga taong nakaupo, okay, sa mga embahada, di ba, mga nakaupo, tahimik sila. Di ba? At naintindihan ko trabaho nila. Pero imagine nyo, mismo sila nakikita nila yung oppression, suppression, pananakot, tahimik sila. Wala na talaga kayong kakampi. Ang men in uniform, hanggang ngayon, tahimik kayo. Nakikita nyo kung paano bumulyaw si Lisa, paano mangbato, paano magwala, paano mangjombag, nakita nyo sa eroplano. On the way to New York. Kaya nga nagka-black eye si Kuting. Pa-shade-shade siya pagdating sa New York. Nakikita nyo lahat. Tapos tahimik kayo. Diba? So saan pupulutin? Tapos magsabi-sabi kayo, proud Filipino. Inaalagaan nyo ang kapakanan ng Pilipino. Tahimik kayo. Yung isang demon, isang baka ng inang babaeng putot na itong hayop na Lisa Tanas na ito, ang namumuno at sumisira ng inyong kinabukasan, nagnanakaw ng pensyon nyo, nagnanakaw ng mga negosyo ninyo, naaapektuhan ang mga negosyo ninyo dahil nag-extort sila through what? Taxes. Diba? Sisingilin kayo ng bonggang-bongga, ng malaki, or let's say, Liz Vergara. Diba? Sisingilin kayo, tapos hindi nila i-declare o hindi nila i-remit sa BIR, nakakamkami nila. Lahat, silang mga politiko, ang mga negosyo. Dahil sila yung may hawak ng budget. Kayo mga ordinaryo, mga ingisda, magsasaka, magbubukid, construction worker, teachers, nurses, di ba? Mga doctors, yung iba. O, tahimik lang din. Tahimik kayong lahat. Akala ninyo pagkaroon ng isang malaking hindi magandang pangyayari dahil sa galit ng taong bayan, and I hope not. Akala nyo hindi kayo madadamay. So you have to speak up peacefully. Kailangan nyo po ipagtanggol ang lupang tinubuan ninyo. Kung lahat kayo tahimik, wala talaga. Ako hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Sabi ng Janakis ko, Mama, sabi na gano'n, bakit di ka na lang tumahimik kung ganyan ginigipit ka ng gobyerno ng Pilipinas? Kasi mga anak ko, hindi naman nanonood yan eh. May isa ko lang anak na minsan napapanood yung vlog ko. Hindi nila alam ko anong mga pinagsasabi ko everyday, hindi naman nakatutok sa akin. Eh bakit galit na galit ba sa'yo yung si Lisa Butod? Sabi na ako, kasi na-expose ko yung mga, yung medyo bata. Na-expose ko yung kahayupan nila. Sabi nga nun, sabi na anak ko, na-expose mo, lahat naman yan magnanakaw, hindi na nga magbabago ang Pilipinas, ganon sa akin. Hayaan mo na sila. Sabi ko, no, anak, hindi natin hayaan magnakaw. Diba? Hindi mo ako mapipigilan. Sabi ko sana, kasi yung dugo ko, doon unang tumulo sa lupang sinilangan. At ang dugo mo, doon din unang tumulo. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ano unang tumulo? Doon ka pinanganak. So dapat may pakialam ka. Diba? Kung may pakialam ka sa kinabukasan ng anak mo dito, dapat aware ka din sa. Kaya sabi ko, panoorin mo yung vlog ko. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, puro naman buwakang ginina na naman ang marinig ko. Kasi buwakang ginina na naman talaga sila eh. Diba? Sabi niya, ba't galit-galit ba yan si Butod sa'yo? Sinabi ko, anak, kasabwat sa smuggling, kasabwat sa pagdukot ng mga bata sa Turkey, kasabwat sa ganito, kasabwat sa lahat.
Tapos sabi ng Jonakis ko, ganun ka sama yung babaeng yan? Eh, kala ko ba friends kayo dati? Eh, dati yon best fake friends. Manggagamit. Sabi ko, manggagamit. At hindi ko kailangan magkaroon ng kaibigang demonyo. Mas gusto ko ang kaibigan si Liz Vergara kaysa sa maraming pera pero ninakaw lang